Ano po, read lang po ako ng isang verse, yung sa Jeremiah 33 verse 3, ayun po. Ay hindi mo na po i-she-share, wait lang po, hindi pa yan yung sharing ko. Call to me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. Thank you Lord sa iyong salita. Ito po ay aming panghahawakan, Panginoon, sa bawat araw ng aming buhay na kami po ay sinabihan mo, Panginoon, na tumawag kami sa iyo, Panginoon, at kami ay iyong sasagutin, Lord God. Napakarami na po, Lord, ng mga answered prayers mo para sa amin, yung mga pinagpipray namin, Panginoon. Kaya yung pong pasasalamat namin, yung pagtaas namin sa iyong pangalan, pagpupuri sa iyo, Panginoon, ay deserve mo yun, Lord God, as our Savior, Panginoon. Maraming maraming salamat po, Lord. In Jesus' name po, Amen. Okay po. Ang ishe-share ko po talaga is sa Isaiah po, chapter 53 verse 4 and 5. Napaka-iksi lamang po. Yun po. Basahin ko po siya. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit, inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Ayun po. Dalawang verse lang po kasi po nakaka, nakakaiyak po talaga pagka itinuloy natin. Sige, ituloy na po natin. Pero mag-focus po ako sa 4 and 5 lang po. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit na gupitan at hindi umiimik kahit kaunti man. Nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya'y inilibing na kasama ng masasama at mayayaman, kahit na siya'y walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Ayun po, hanggang dun na lang po. So magfo-focus po ako dun sa, chapter 4, balik po tayo hanggang sa 5 po, yun po, 4, ayun po. Um, Yun po, yung pagkamatay po ni, Jesus Christ ay, yun po yung naging way kung papaano niya tayo inalis sa kahinaan natin, kung papaano nagkaroon tayo ng kagalingan, not only sa ating, pisikal na pangangatawan kundi sa ating, espiritu, lalong-lalo na po, yun po. So, kanina po nung, binabasa ko yung buong Isaiah 53, um, medyo ano po, parang nakakapanghina but, yun po, yung lahat po ng kahinaan natin, lahat po ng weaknesses natin inako na po ni Lord. Kaya, eto po nire-remind po sa atin na without the life of Christ or without Christ sa ating buhay is, nanduroon pa rin po tayo. Parang hindi tayo naaalis kung ano po yung mga ginagawa natin before, kung ano po yung mga kasalanan na sometimes akala natin nakaalis na tayo pero, patuloy kapag hindi tayo, natin isinusuko yung life natin kay Lord is, nanduroon pa rin po na namumuhay po tayo. So ang pinaka, reflection po nito sa akin, yung pong, yung kung, tayo po is, nabu-burden, yung sa Isaiah 53 po is, magre-remind sa atin na si Jesus Christ na po, kinery niya na po lahat nung alalahanin po natin.
that, kailangan po nating magtiwala sa kanya when it comes sa, healing natin, not only sa physical, sa emotional, and sa spiritual, that, yung ginawa ni Lord sa atin, yun yung nagbibigay sa atin ng, peace, ng, yung pagiging, buo ulit natin, and through that sa ginawa niya is nagkakaroon tayo ng restoration that, eto po yung, great reminder sa atin na mamuhay tayo ng parating nandoon yung, gratitude, na mag-walk tayo in healing. Kasi po, kapag po, sometimes, marami po kasing ano, eh, yung sa akin na lang po, yung aking testimony na kapag nagkakaroon po tayo ng doubt, hindi po makakakilos si Lord sa buhay po natin. Kailangan po 'pag kumapit po tayo sa kanya, nag-surrender tayo sa kanya, yun po, dun po siya mas nakakakilos, and yun sa pamamagitan po ng kanyang mga sugat, tayo po ay gumaling. Yun po yung nakalagay sa, 5. So yung kagalingan na yun po yung dapat natin parating alalahanin, na gumaling tayo hindi lamang physically kundi, yung buong pagkatao natin. Yun po yung, naging kapalit nung, mga tinanggap niya. Kaya nakakamangha po kasi, yung mga sugat niyang yun po yung, talagang nagpapagaling sa atin, not only physically kundi spiritually. Kaya, magpatuloy po tayong lahat. Kasi po, 'di po ba, sometimes shine-share natin na yung salvation, yung, is, ano 'to, yung sa atin yun, eh, yung parang race natin yun on our own. But, yung daan na dinadaanan natin, it's Christ. Kasi kung totoo po na nasa kanya tayo, dapat tama po yung mga ginagawa natin, and that, siya po yung kasama natin. Kung akala po natin kaya nating tumakbo on our own, hindi po. Ako po, I can testify on that, na sa loob ng how many years, 15 na po ako, kailan lang ako nagkaroon talaga ng masasabi ko na naramdaman ko yung pagkilos ni Lord. Kahit alam ko na nagpe-pray ako, nandoon po nagpe-pray ako, marami po siyang sinasagot sa akin sa lahat ng prayers ko simula, bata po ako, kahit na nagkakasala ako, nandoon po dinidinig ni Lord. Pero hindi ko po naramdaman talaga yung peace na nung tinanggap ko siya, dun lamang po naramdaman ko po na may nabuhay po yung spirit ko, yun po yun. Kaya, napakalaking bagay po, 'wag po nating balewalain yung ginawa ni Lord na pag-sacrifice niya. Napakarami po ng, ibinibigay nito sa atin. Kaya yung mga may sakit na ating ipinapanalangin, eto po yung, puwede nating pangkapitan 'tong, verse na ito, na by his ano po, yung blood niya, yung mga sugat niya, tayo po ay, makakatanggap ng kagalingan. Yun lamang po. Dito ko po ano, naalala po si Pastor Negs. Kasi maiksi po ako mag-share, tapos tatawagin ko na po si Pastor Negs para magdagdag. Sorry po. Dahil wala na po si Pastor Negs, alam ko po si Pastor Jimmy, mahilig po siyang magtanong, baka gusto po niyang magdagdag bago tayo pumasok sa room. Thank you. God bless po everyone.